Yan, isang magandang araw sa ating mga kataktika. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at gayon din sa buong mundo. Isang mega loud shout out. At kapag may tinanim, may aanihin. Kapag may sipag at tiyaga, siguradong may nilaga. Kasabihan pa, ating aanihin kung ano man ang ating mga itinanim. So yun mga kataktika, tayo nga ay magha-harvest na. At muli, uulitin natin ang proseso na ginawa natin dito sa Season 2 ng pag-uubas natin o pagtatanim ng ubas. So itong ating chicken manure, yan mga kataktika, tandaan, ang chicken manure na ilalagay sa inyong mga halaman ay dapat na dry. Yan, so ito, nasa 4 months na ito mga kataktika. Dry na talaga yan. So pwede na nating ilagay direct sa puno ng mga halaman. Yan. Kasi pagka yan, yung basa pa yan, di maganda na i-direct mo. So dapat papatuyuin mo. So ito yung ating puno ng Brazilian hybrid na ubas. Yan. So yan yung tuyong dahon at saka yung pinagbalatan ng saging. So yan. Bubungkalin lang natin mga kataktika. Yan. Bungkal-bungkal lang. At dyan natin ilalagay o i-apply yung ating chicken manure. Anong kainaman? Siyempre mga kataktika, napakagandang fertilizer ito sa ating mga halaman. Mula nung tayo ay naghalaman at nag-alaga ng manok, talagang ini-integrate natin ang paghahalaman at pagmamanok. Bakit nga hindi? Malaking bagay ang magiging benepisyo ng chicken manure sa mga halaman. But once again, laging tatandaan, siguraduhin na tuyo na yung inyong chicken manure. Ito, nasa 4 months na nga ito, so dry na talaga yan. Yan, so pwede nating i-direct ang application. So kailangan pagandahin natin, ihanda natin yung ating puno ng grapes. Yan, so balik natin yung balat o yung tuyong balat ng saging. Yan. So ito na yung puno ng grapes natin. Kung makikita nyo mga kataktika, halos sumahabol na siya ng laki ito sa poste. Yan. Isang puno lang yan. Isang puno lang, pero may mga patubo na rin naman tayo ulit. At so, madadagdagan na yan. So, ito yung puno ng ating ubas. Yan, mga kataktika. Yung bunga na ubas dito, wala na. Naunti-unti na. Inunti-unti nating pitasin mga kataktika. So ito, mula dyan sa pinagputulan natin dati, yan. Cut natin yan dyan. Yan. So tatandaan mga kataktika, basta kulay brown, actually doon sa brown at green na bagging, doon tayo magpuputol. Pero ito, since marami na yung kulay brown, ano lang, gagawin natin cuttings. Yung ibang mga bagging, kakatings na natin yan. So yan, oh. Yan. Diyan ang putol natin. Tapos maglalabas na yan ng mga protein gains. So yan. Dati isang sanga, naglabas siya ng 4 na bagging, nagbigay ng bunga ng ubas. So yan. Susunod, putulan natin ulit. Titingnan natin kung ilan naman ang magiging bunga niya. So yan, dyan tayo magkakat. So pruning natin yan, and then meron na tayong cuttings. O, ito pa. O. Yan mga kataktika. O, dyan na yung napakita natin. O, may bunga na ng ubas dyan. Yan, puputulin natin yan para magbigay siya uli ng panibagong mga protein gains. Yan. Medyo maisip mo, manghihinayang ka eh.
Kasi malago na, pero huwag kayong manghinayang mga kataktika. Mag-pruning kayo para bigyan kayo ng mas maraming bunga ng ubas. Dahil kapag ka hindi ka nag-pruning, ay bibigay sa'yo ng ubas, puro dahon. Ganito naman, ayan, putol niyan, hanggang dito na. Yan, dyan ang putol niyan. The next, this one, dito ang putol niyan. Yan natin kakat yan. Yan ito. Dito. Yan. So, ganyan ang gagawin natin na pagpo-pruning sa susunod. This one. Yan ang cut. Then ito mga ito. Ito. Dito ang cut niyan. Ito to. Yan. Cut yan dyan. This one. Dito ang cut. Okay, so yun yung cuttings natin.